Psalms 95 verse 6 says, "Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord our Maker." So whatever you are carrying, your worries, your victories, your battles, lay them at His feet. Open your heart. Let faith rise and allow God to move in your life today. Church, are you ready? Tayo pong lahat ay tumayo. Let us stand together, lift our voices, and give Him the praise He deserves. He is worthy, He is faithful, He is here. Come on, let us worship the Lord with our heart and soul and strength. Hallelujah! Amen! Ganda po natin ating mga sarili sapagkat tayong lahat ay aawit at sasayaw sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen! Palakpak po natin ang ating mga kamay. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Minsan pa purihin. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, papalakpak sisigaw, dadakilain, nagumapa sa piling mo. Ang kadalangan sa puso ko noon, ngayon kailanman, Panginoon. Minsan pa, purihin natin si Yahweh. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Sabay-sabay. Aawit sa sayaw, papalakpak sisigaw, dadakilain, nagumapa sa piling mo. Ang kadalangan sa puso ko noon, ngayon kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak sisigaw, dadakilain, nagumapa sa piling mo. Ang kadalangan sa puso ko noon, ngayon kailanman, Panginoon. May patuloy natin purihin ang ating Panginoon sapagkat siya ang ating kalakasan. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos, magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buog at siyang pilihan ko, O Diyos, magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Minsan ba sabihin natin, ikaw ang kalakasan, Panginoon? Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos, magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, buog at siyang pumilihan ko, O Diyos, magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya
sisigaw, dadakilain, nag-uumpapong sa piling mo. Ang kadalangan sa puso ko noon, ngayon kailanman awit. Awit sa sayang panatinig. Laban pagsisigaw, dadakilain, nag-uumpapong sa piling mo. Ang kadalangan sa puso ko noon, ngayon kailanman, noon
masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at masumpungan ka sa dakong lihim. Thank you, Hallelujah. Yes, Lord God, hallelujah. Patuloy ka namin pinupuri sa umagang ito, Panginoon, dahil tunay na nararapat na ikaw ay bigyang papuri. Hallelujah, Lord God. Patuloy tayo manatili sa kanyang presensya. Maraming salamat, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig na ibinibigay sa bawat isa. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang buhay ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Namalagi sa hininga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat
Panginoon. Pagkailanman, nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pasama, itataas ang ngalan mo, Ama. Tataas ang ngalan mo. Let us close our eyes in prayer. Hallelujah. Truly, Jesus, you deserve the highest praises, Lord. Kung meron mang pangalang, Panginoon, na karapat dapat may taas sa aming kalagitnaan, ikaw lamang, Jesus. That is Jesus, the name above every name. Ang tanging pangalan sa silong ng hangit na ipagliligtas ng bawat isa. The source of salvation, the source of hope, the source of victory, the source of healing. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang nararapat na sambahin at may taas sa aming kalagitnaan. Regardless of our situations in life, Lord, may kabiguan man, may mga dagok, may mga bagyo ng buhay, Panginoon, may mga katagumpayan, maging may mga karamdaman, O Diyos. But this will not hinder us, O God, to worship you. This will not hinder, Lord God, for us to worship you and just lift your name on high, Lord. Today we will just offer to you our time, our life. Everything in all of us, Lord, we will offer to you today. Maraming salamat, O Diyos. Sa loob ng isang linggo ng katagumpayan, Panginoon, ipinakita mo na hindi ka nagkukulang, hindi ka nagpapabaya sa iyong mga anak. Patuloy kang nagmamahal, patuloy mo kaming tinatanggap, patuloy mo kaming niyayakap. Such amazing, unconditional love that you have for us. Hindi namin kayang isa-isayin ang kabutihan mo. Hindi namin kayang isa-isayin ang kadakilaan mo, Panginoon, sa aming buhay. Today, we just want to thank you and worship you because of your greatness and faithfulness to every one of us. Hindi pa tapos ang aming pagsamba. Marami pang mangyayari, kikilos ka pa. Magsasalita ka pa, Panginoon, para sa iyong mga anak, Lord. Right now, just allow us to enjoy your presence. Enjoy your presence, Holy Spirit. Hayaan mo na bumabad kami sa iyong salita. Hayaan mo na bumabad kami sa iyong presensya sa oras na ito. Maraming salamat, Lord. Tinataas ka namin, tinatangal ka namin sa umagang ito. In Jesus' name, we all pray. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay makaupo muna. Bago po tayo tungo sa mensahe, may I invite everyone to prepare our hearts for wag na pala. Dadako na po tayo sa Word of God. Amen. Ngayong araw na ito ay isang special po na araw. Amen? Palakpakan nga po natin ang kabutihan ng Panginoon. Tapos na po ang bagyo, dumaan na ang bagyo, pero may mga bagyo pang nararanasan po ang bawat isa. At yan po ay ang bagyo ng buhay. Amen? Pakilingin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, anong klaseng bagyo ka, kapatid? Anong klaseng bagyo ka? Tapos ng bagyo, pero minsan may mga malakas pa rin ang ihip ng hangin. No? Siguro hangin amihan yon, no?
Hallelujah. Sige po, bago po tayo dumako sa mensahe, gusto ko lang pong i-welcome ang ating kapatid. Nasaan si Janet Basbas? Sa Janet? Praise God. Hallelujah. Welcome kapatid. Si Princess Gonzales. Si Princess. Ayun, si Princess. No? Nasaan si Sister May? Sister May, ayan, praise God. Isang ano sila. Nasa isang hilera sila. Si Yesh. Nasaan si Yesh? Nasaan? Nandyan. Yung baby, yung bata. Okay, sige. Welcome, Mesh. Of course, yung iba natin mga kapatid na namimiss na natin, ano? Si Justin, dating maliit na bata lang ito. Justin! Ngayon ay isang mataas at matangkad ng mama, si Justino. Of course, si engineer kasama natin dyan. Si Jeris Garcia. Si Jeris. Jeris. Si Maymay, Jeris. Praise God, no? Nasa si Richie, si Bonga. Si Father Richie. Si Moni. Praise God. Meron tayo dito hindi nakuha ang pangalan, no? Ang mga kapatid natin, nakalimutan ko yung pangalan nito ni, ano nga pangalan nito? Ha? Si Lawrence. Ayan, malakas sa basketball to eh. Kaya ako kinakalimutan ang pangalan kasi binabantayan ako nito. Okay. Tapos ang pangalan po ay si Queenie. Ayan, praise God, si Queenie. Maraming salamat po. At kayo po ay nakatin na po. Si Tessie, tsaka si Brother Frank. Okay. Rafael. Praise God. Hallelujah. Pasensya na po kayo, no? Sa sobrang overwhelm ho natin, minsan talagang nakakalimot tayo. Praise God. Ngayong umaga po ay palapit na ng palapit ang Christmas. Ilang tulog na lang ba bago Christmas na? Hindi nyo alam kung nakailang tulog na? Hindi nyo binibilang? Pagka-Christmas po talagang ang binabantayan ng iba ay ang mahabang bakasyon. Makakapagpahinga na ako. Ay, salamat. Long weekend dahil Christmas. Ang iba naman ay, ang inaabang-abangan nila ay ang maraming mga pagluluto. Kainan dito, kainan doon. Ito ang nakakasira po ng waistline, mga kapatid, no? Ito yung month na to, nakakasira ng waistline ito. Sisirain talaga ang diet mo dito. Kabi-kabilaan talaga ang lutuan at kainan, ano? So, yung iba nga ay talaga namang, ako, ito yung taon na mamamayagpag at mag-enjoy ako sa sobrang dami ng fruit salad, mga kapatid. Dahil kabi-kabilaan ng mga fruit salad, no? At ito rin yung panahon na magiging sobrang busy na ang ating mga kananayan. Kung nag-i-enjoy yung mga kabataan para kumain at magpahinga, ayun naman ang mga kananayan naman, ay naku, walang tigil sa kakaluto, sa kakadisenyo, sa kakaayos, sa kakasikaso ng mga bisita. Amen? Ganun ho ang nangyayari kapag Christmas. Pero bago ho yun, bago ho ang Christmas, nawa ay hindi mawala sa puso ng bawat isa na kaya may Christmas sapagkat merong Panginoon na bumaba. Kaya may Christmas sapagkat merong dakilang Diyos na nagbigay. Kaya ang Christmas, pag pinag-usapan po ang pagbibigay, dapat hindi na ito nagiging question at hindi na masyadong big deal sa bawat isa. Amen? Hindi na kailangan, ano ba, ang ninong ba talaga kailangan required magbigay sa inaanak? Yung mga ganong question po, ano? Hindi, inaanak na, kailangan magbigay sa ninong. Ganon, no? Yung kailangan pa talaga magsabit ng mga medyas sa bahay para pagkagising mo may suman. Hindi pera laman, no? Suman. Yung pong mga na-experience ko nung ako yung bata-bata pa, nag-expect ako na pera ang laman ng medyas, pero ang laman po ay suman, mga hinihanda ng nanay ko. Kaya nabisto ka agad eh. At early age nabisto ko na, hindi totoo ang Santa Claus. Kasi ang laman ng medyas ko, ay kung ano yung handa namin, yun ang nilalaman ng medyas ko. Iba-iba at samut-sari. Kaya early on, batang-bata pa ako, nabisto ko na agad ang nanay ko. Nakalagay din sa ating screen, Christmas is a Thanksgiving celebration. Amen? Pagpapasalamat. And the best way to express our gratitude, ang pinakamagandang expression ng ating pasasalamat ay walang iba kung hindi ang salitang paglilingkod. Paglilingkod, serving. Kaya nga sa church natin, ginawa kong uso
tinanggal natin ang salitang exchange gift. Tinanggal natin ang salitang magkano ang ambagan sa exchange gift. 150, 200 pesos, 100 pesos, tinanggal ho natin yan. Pinalitan ho natin ang salitang gift giving. Kasi pa exchange gift, kapatid, noong unang panahon, ganun po ang kalakaran, mga kapatid. Kapag ikaw ay may 1 kilong bigas, ibibigay mo yung 1 kilong bigas, ang kapalit nun ay, kung wala mang timbangan ng panahon na yun, ay mga humigit kumulang 1 kilo ding karne. So, bigas, karne. Ang tawag po dyan ay barter, no? Palitan, tama? So, paano ka magiging masaya kung bumili ka ng worth 200 pesos na short at ibinigay sa kapatid mo, and then you are expecting another worth of 200 pesos, bag naman, in the form of bag naman. Pero same price. So, where is the joy? Wala. Parang bumili ka na lang din, di ba? Parang nagpalitan lang talaga kayo, kay exchange gift. Alam nyo naman ang gift, hindi pwedeng exchange yan. Pag sinabi natin gift, it has to be something na hindi ka nag-expect ng kapalit. That's why it's called a gift. Hindi mo pwedeng lagyan ng presyo. Walang tag price. Amen? Pag gift, walang tag price. Kaya lingunin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, simulan mo na ang pagbabalot ng gift. Huwag mo nang lagyan ng tag price, ha? Huwag mo nang lagyan ng tag price. Nasa screen, serving the Lord is a privilege. Amen? Not a mere obligation. Every Christian's family should embrace this truth wholeheartedly. Yun ho dapat, niyayakap natin ho yan. Ang paglilingkod sa ating Panginoon, hindi ito isang obligasyon na kailangan pumunta ka ng church kasi magsa-Sunday na. Obligasyon, hindi. Ito po ay isang pribilehiyo. Let us not serve with words, but demonstrate our devotion through actions, as Jesus reminds us. Faith without actions or faith without work is dead. Ang pinamagatan ko po yung title ngayong umaga is Heart Burning to Serve Jesus. Hearts burning to serve Jesus. Amen? Puso na nag-aapoy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Isang puso na naglalagablab, excited. Ito po yung gusto kong i-share sa bawat isa. Kung pwede ko lang isa-isahin ang ating mga kapatid at ibabahagi ko sa kanila how excited I am every Saturday and every Sunday. Yung 2 araw pong yun ay talagang dumadaan na lang sa schedule ko nang hindi ko napapansin. Why? Because I am enjoying every Saturday and Sunday. Ang isang bagay, pag ini-enjoy mo, hindi mo na mamalayang dumadaan. Kaya minsan pag Sunday, talagang halos madaling araw na ako matulog pag Sunday. Kasi ayaw ko bang mag-Monday. Something that I don't look forward. Hindi ko na nilo-look forward, no? Papasok na naman, no? 8 oras na naman sa trabaho. Pero yung Saturday and Sunday, mga kapatid, serving the Lord inside the church, cleaning the church, preparing for something for the church, for the congregation, it is something that really excites me. That is one thing that I want you to have, brothers and sisters. Heart that is burning to serve the Lord. Nag-aapoy. Sana may ganun tayong klaseng puso. Heart that is burning to serve the Lord. In Jeremiah chapter 20 verse 9, sabi in Jeremiah, but if I say I will not mention His word or speak anymore His name, His words is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it. Indeed, I cannot. Grabe ang mga salita ng Diyos na nasa puso po, nasa kaloob-looban ni Jeremiah. Hindi niya mapigilan. Kailangan talaga niyang ibubulalas. Gagawin talaga niya. In Jeremiah chapter 20, kung babasahin niyo po yan, there are a lot of prophecy ni Jeremiah sa mga kings, sa mga leaders ng panahon na yon, ng kanyang kapanahunan. And every time he preach, every time he speaks, yung mga tao na pinagsasabihan niya, binubugbog po siya. Binubugbog, kinukulong. Kaya nga ang pangalan ni Jeremiah, ang kanya pong title ay The Weeping Prophet. Umiiyak, nalulungkot sapagkat yung kanya pong mga sigaw, ang kanyang mga paglilingkod para sa kanya parang Lord, parang dinaya mo ako. Kasi lahat ng mga sinasabi ko, ginagawa ko, parang hindi ko nakikita ang pakinabang. In fact, nabubugbog lang ako, nakakawawa lang ako. But this is the words of Jeremiah.
Sabi niya sa Panginoon, sabi niya, I will not mention His word or speak anymore on His name, but His words is burning in my heart. It's really about serving the Lord in such a very different manner. Kakaiba ho klaseng paglilingkod. Idudugtong ko ang paboritong verse ko po, Colossians 3:23. Na kahit anong oras, sa kahit anong pagkakataon na ikaw ay nahihirapan, lagi mong tatandaan that whatever that you do, you have to work at it with all your heart as you are doing it for the Lord and not for human masters. Everything that you do, delikado man yan, madali man yan, hayahay man yan, enjoyable man yan, hindi man enjoyable, you have to think about it. You are doing it for the Lord and not for your human masters. Church, today we focus on one title, one theme, hearts burning for Jesus. We want our hearts to burn again with fresh passion for His presence. Fresh passion for His presence. Yung eagerness to see the Lord, eagerness to serve Jesus. Hindi na lang sa religion, hindi na lang sa religion, hindi na lang sa sort of activities. In a world that often calls our faith, Jesus calls us back to a living, fairy relationship with Him. And may the Holy Spirit rekindle our hunger, our devotions, our love for Jesus today. Ngayong araw na ito, kaya nga nilabel ko yung araw na ito, a special Sunday. But true enough, ang gusto ko po palagi, for every heart, for every soul, for every Christians, we have to treat Sunday laging special. Amen? Dapat laging special ang Sunday. Hindi lang siya normal worship service, dapat lagi siyang special Sunday. Kung hindi man special Sunday, dapat every day should be special. You have to treat every day as if it is your last day. Balikan ko yung kantang ginamit ko sa isang lamay. What if tomorrow never comes? Sabi ko ng singer. Will she know how much I love her? How can I want to tell her every day that she is my only one. Because what if tomorrow never comes? Amen? So every day of our life, we have to treat it very, very special. Habang natutulog yung asawa mo, tingnan mo yung kanyang mukha at sabihin mo sa kanya, what if tomorrow never comes? I really have to put all my love to you today. Because what if, mga kapatid, alam natin kung kailan tayo mamamatay? What if alam natin, tomorrow or 3 days from now, mawawala na tayo? Siguro, baka hindi mo na iwanan yung mahal mo sa buhay, ano? Baka sabihin mo, huwag ka na pumasok! Not to mention, a kind of situations, wala naman siya dito, hindi ko alam kung mapapanood dito online, pero sa isang sitwasyon, accidentally, nakita ko lang naman, hindi ko naman para i-chismis or para tawag dito, i-observe sila. Pero habang gumagawa ko, narinig ko yung mga lingwahe nila. Huwag ka nang pumasok! Sabing ganun. Sabi naman ng isa, papasok ako, my love. Huwag ka nang pumasok. Iwanan mo na naman ako sa bahay. Narinig ko po ito, ano? Chismoso po ang pastor, ano? Buti na lang di ko kayo kapitbahay. Mondinisin, huwag ka nang pumasok. Papasok ako, sayang, magka-cut off na. Sabi niya, dapat hindi ka na lang pumasok eh. And so, iniwanan ko na po yun. Sabi ko, hayaan na natin sila. But true enough, pag nalaman mo na last day mo na, baka nga talagang hindi mo na papapasukin. Amen? Huwag ka nang pumasok, bukas mamamatay na ako. O mamaya mawawala na ako. Huwag ka nang pumasok. That is why this is what service is all about. We serve the Lord as if ang buhay mo ay limited lamang. As if, Lord, konting panahon na lang na mapaglilingkuran kita, that's why I have to serve you. Paglilingkuran na kita ngayon, Panginoon. May mga videos ako, may mga gusto ko sana ipakita, pero malalampasan na natin yung mga ganong effect kasi may problema tayo sa ating monitor. Pero basahin ko lang, sabi dito, if you are serious, you will find a way. What seems impossible will become possible. Hindi ko alam kung nandyan yan.
If you are serious, kung seryoso ka talaga, you will find a way. Ang halos kaparehas po niyan ay ganito. Kung gusto mo, may paraan. At kung ayaw mo, sangkatutak ang dahilan. Amen? Kung gusto mo, maraming paraan. Kung ayaw mo, sangkatutak ang dahilan. Sa church po natin, ang aking pong behavior sa church ay ganito. Kapag may mga kapatid tayo na nawawala, lagi ko sinasabi, huwag kang mag-guilty kapatid. Laging merong Sunday at hindi na uubos ang Sunday. Basta wag lang mawala sa iyong isipan na merong isang Diyos na nag-aantay sa iyo. Huwag lang mawala, matanggal sa iyong option sa buhay na ako ay maglilingkod sa Panginoon or mag-church ako, mag-worship ako, mananambahan ako. Pero huwag kang magigilty kapatid pag nawawala ka. Kasi may trabaho, excuse yan, may trabaho, may pinuntahan, may ginawang importante, walang problema doon. Ang inyo pong pastor ay hindi po siloso pagdating sa ganyang bagay. Tayo po ay nakakaunawa. Again, hearts burning to serve Jesus. Point number one, we have to serve well. Maglingkod tayo. We have to serve well because God sees us. Pakilingon mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ano man ang ginagawa mo ngayon, God sees you. So kung nagte-text ka dyan, kung naglalaro ka dyan, ano man ang ginagawa ninyo while listening to the Word of God, may pinapatamaan po ako. Kung ikaw man ay naglalaro dyan, ano man ang ginagawa mo, you are texting, whatever that you are doing, I want you to know that God sees you, kapatid. Walang sekreto sa mata ng Diyos. God sees you. He knows your heart. In John chapter 4, verse 21, nakita ho natin yan, na isang babae, isang Samaritana. But an hour is coming and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. Ito po ay usapan nila between Jesus. Sabi niya, kayong mga Jews kasi, ang inyong pananambahan talagang nandun na sa templo. Kami, wala kaming bahay-sambahan. Buti pa kayo, magandang church ninyo. At ang sabi ng Panginoon, sabi niya, darating ang oras, darating ang panahon, at ngayon na nga, ang oras na yon, na ang mga anak ng Diyos na magpupuri sa akin, magpupuri na sila sa Diyos in spirit and in truth. Such people, the Father seeks to be His worshipers. Yun na ang hinahanap ng Diyos na klase ng mananampalataya, yung pinupuri na ang Panginoon sa espiritu at katotohanan. And I praise God, I really praise God for this verse. Bakit? Kasi kampante ako that as I'm enjoying the very presence of the Lord inside this church, kampante ako na nai-enjoy din ng aking nanay sa Bacolod ang presensya ng Panginoon. Amen? Kampante tayo because our loved one is also enjoying the presence of the Lord sa saan man ang ating probinsya. Nandoon din kasi ang presence ng Panginoon. Kung imagine nyo kung ang Diyos ay hindi espiritu. Kung siya po ay actual na imahe, siya po ay pisikal na Diyos. At pinupuri natin siya dito ngayon. Kawawa naman ang ating Panginoon. Pagkatapos dito, lilipat na naman siya ng kabuyaw, lilipat na. No? At pag alis siya dito, wala na siya dito. So paano tayo na-excite? Paano tayo magiging masaya? Kasi nandun naman siya sa kabila. That is why, long time ago, maliit pa yung anak ko, sabi ng anak ko, dumaan kami sa isang church, isang malaking church, sabi ng anak ko, Daddy, ang laki naman ng bahay ng Diyos dito. Ang laki ng bahay ni Lord. Sabi ko, anak, hindi yan bahay ni Lord. Pero nandyan ang presence ni Lord. Pero hindi yan ang bahay ni Lord. Hindi talaga yan ang Lord tumitigil dyan. Because imagine, kung yan ang bahay ni Lord at dyan sa titigil, every time na mag-uuwian na ang mga tao, wala nang kasama si Lord. Next question, sabi niya, nasaan si Lord? Nasaan ang tahanan ni Lord? Saan siya nakatira? Sabi ko, He is residing inside you. Bit natin ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. That is why in the Bible it says, we are the church. We are the walking church. Tayo ay naglalakad na simbahan. Because in our heart, doon nakatira ang ating Panginoon. Doon siya tumitigil. He dwells in every heart of every individual. Kaya ang ating katawan, iingatan talaga natin. Sobrang iingatan natin ang ating katawan. Why? Because this body
this body is the very temple of the Lord. Kung templo ng Diyos yan, ang ating ng templo, maya't maya natin nililinis, kung templo ng Diyos yan, iingatan mo yan. Hindi mo lalagyan ng mga bagay-bagay na makakasira sa atin. Amen? Kaya last Saturday, merong Zumba dito mga kapatid. Nag-Zumba po ang ating mga kababaihan. Nakita ko, sabi ko, huwag kayong mag-alala, mga next Sunday pa, marami na yan. Zumba sila, nag-start na sila ng Zumba mga kapatid nung Saturday. At 3 p.m., nag-Zumba sila dito. Why? In order to take good care of our great body. Dahil yan ay tahanan ng ating Panginoon. In Proverbs 14, fools are rewarded more foolishness. Smart people are rewarded with knowledge. Good people will defeat those who are evil, and the weak will be forced to show respect to those who live right. Because God sees us, God will also bless us individually based on what we are doing. Serve well, God sees us. Every act of service, no matter how small, matters in God's eyes. Pakisabi mo nga siya kapatid, walang maliit na gawa sa Diyos. Every act matters. Sabi ng Petron or Caltex, every drop counts. Gasolina, di ba? Every drop. Kasi mahal ang Caltex, mahal ang gasolina eh. That is why every drop really counts. Naalala ko yung mga kapatid, di ba? Experience natin sa banyo. Pag marami tayong sabon, pag marami tayong shampoo, talagang... Pero pag wala na, talagang... Tama? Yung toothpaste, talagang kumakapisin. Talagang toothbrush ka na. Pero pag nakita mo na ang payat na ng toothpaste, may toothpaste pa ba? Wala pa, hindi pa tayo nakapag-grocery. Talaga namang sisimutin. Why? Because every drop of it really counts. That is why, if we know that our life is limited, nauubos, nawawala, sandali lang ang ating buhay dito compared to eternity. So sasayangin mo pa ba ang iyong lakas? Sasayangin mo pa ba ang iyong gilas? Serve well, because God sees us. Even when others may not recognize your effort, remember the Lord knows your heart. Your labor for Him is never in vain. Never lose your heart. In Psalms 3 verse 5, ang ganda po ng sabi dito, I lie down and sleep. I awake because the Lord sustain me. Sino nagsusustain? Si Lord. Siya ang nagsusustain. Kaya kagwapo ngayon, kaya malakas ka ngayon, kaya maganda ka ngayon because God sustain you. Kaya humihinga ka ngayon. Praise God. Sa mga kapatid nating mga seniors na dito, may mga kapatid tayo dito na 80 plus, 70 plus, 60 plus. Si Brother Chris, 80 plus na rin. Ay, hindi pa. No. God is sustaining our brothers and sisters sa kanilang mga edad. God is sustaining them. God knows. Hindi ko alam kung nasa screen, nandiyan ba sa screen? God knows na iba na sa iba, nasa church, nandiyan ba? Ang iba, nag-aalisa na sa church, ikaw na lang ang naiwan para mag-ayos ng upuan. Nandiyan ba? Wala. Nandyan. God knows. Yung iba, nag-alisa na, bye-bye. Ikaw naman, kung anong upuan, inaayos mo muna. God knows and God sees you, kapatid. God sees you, kapatid. Yung kinuha mo yung kalat, kapatid. Ay, kalat ito. Ba't ba nakalat ito? Lagyan mo sa basurahan. God sees you. Walang maliit na bagay. Ano pa? Nawala pa ang iba sa prayer, pero ikaw nauna ka na para mag-aral ng verses na i-share mo sa team. God sees you, kapatid. Na ang eagerness mo to serve the Lord. Ano pa? God sees you. Ano pa? Teka. Mabilis. Balik. Up. Nakalagay ba dyan ang Sharon? Sali dyan, hindi pa tapos ang kainan, pero nag-Sharon ka na. Kitang-kita ka ng Lord, kapatid. Hindi pa tapos ang kainan, naka-Sharon ka na kaagad. Naglabas ka na kaagad ng Tupperware para, mukhang hindi yan mauubos.
Advanced thinking ka, kapatid, no? Advanced ka mag-isip. Binilang mo na kaagad, kakain. Ay, may sobrang 3. Take out ko na to. No? Kitang-kita ng Lord yan, mga kapatid, no? Hindi pa tapos lahat, nagsasharon ka na. And that is something, alam mo, simple lang po yan, pero yung nanay ko sa Bacolod po, isang bagay yan na chismis akin araw-araw. Sabi ng nanay ko, ay talaga naman, Joel, pag nag-zumba kami at meron kaming kainan, meron talaga dyan 1, 2, actually 2 sila, sabi niya. So bilang na bilang niya. Meron dyan 1, 2, talaga na napakasipag mag-sharon. Hindi pa tapos ang kainan, nakabit-bit na, nakalabas na ang kanilang cellophane. Nakalabas na si Labo. Paglalagyan na ng kanyang sharon. God knows and God sees you. Na halos hindi ka makatulog sa kakaisip ng line-up for Sunday, mga song leaders, backup singers. God knows. Hindi ka makatulog. Ano kayang i-lead namin? Ano kayang kakantahin namin? Yung mga musicians natin, no, hirap na hirap sa pag-practice. God knows and God sees you. Ano pa? Na minsan, personal na pera lang ginagasto sa ministry. Amen? God knows. Na minsan, hindi na pera ng church yan. Pera mo na yan. Pero for the church, God knows, kapatid, bilang ng Diyos yan. God knows that while you are singing, but deep inside you, you are struggling, fighting against something. That while you are singing, Lord, napakabuti mo, Panginoon, deep in your heart, there is something in you. Kini-question mo ang Panginoon, mabuti ka ba talaga, Lord? And while you are praying, sabi ng pastor, God is embracing you. But in your head, sabi mo, Lord, hindi ko ramdam ang embrace mo. Hindi ko ramdam ang presence mo. The pastor is saying that God is good. God is faithful in every believers. But deep inside you, as you close your eyes, Lord, there is something in me. May problema sa akin pamilya, may problema sa akin trabaho. Lord, are you really faithful? Amen? God knows. Yung mga tanong na yan ay hindi lingid sa ating Panginoon. Mabuti ang Panginoon dahil yung ating mga ulo, hindi niya nilagyan ng mga, alam mo yung makikita natin yung ating mga iniisip, yung mga bubbles. Imagine kung yung mga ulo po natin, lahat may mga bubbles dito, no? Habang naglalakad tayo, nakikita ng bawat isa yung ulo na ang laman ng ating utak, ano? Every one of us, may bubbles na lumalabas dyan. And every one of us, kita yung mga laman ng bubbles na yan. Ano kaya ang nakikita ng Lord? As we praise and worship, habang nakaupo tayo dyan, may mga bubbles dito, mga bubbles na iba nakalagay dito. Ano kayang ulam ang aming kakainin mamaya? Ano kayang, saan naman kaya ako pupunta mamaya? Saan kaya ako gagala mamaya? No? Iba-iba siguro. Siguro natatawa tayong lahat. Siguro tingin ko hindi na kailangan mag-games. Hindi na kailangan mag-basketball. Hindi na natin kailangan maglibang. Bakit? Titingin ka na lang, malilibang ka na sa mga bubbles, sa mga ulo. Ay, nakakatawa to, nakakatawa. Uupo ka lang, makita mo yung kanya-kanyang bubbles ng ulo, no? At malilibang ka na, tingin ko talaga, sobrang malilibang ka. Si Lord, hindi yan langit sa Kanya. He knows, because in Psalms 56, very beautiful verse, in Psalms 56 verse 8, make a record of my sadness. You have a record of my sadness. List my tears in your book. Sa ibang versions po yan, nilalagay ng Diyos ang bawat luha natin sa kanyang sariling botelya. Mayroong botelya ang Panginoon, may bote. And every time you cry, every tears that will drop in your eyes, pinupulot ng Panginoon, nilalagay sa boteng yon. Para saan, kapatid? Gustong sabihin sa'yo ng Lord, kapatid, everything in you is important to me. Everything. Your joy, your victory, your sadness, your sorrow, your desperation, your discouragement, lahat yan, mga kapatid, kinukuha ng Diyos. And He is interested in such emotions. Interesado ang Panginoon. God knows. God knows na minsan tinitipid mo lang yung sarili. Na minsan, hindi ka okay, but then you are smiling. Di ba minsan? Ang inyo pong pastor, not all the time I'm okay. But when you are, pagpupunta kayo ng church, hi! Lahat ng mga leaders natin dito, including Pastor Leo, mga kapatid natin dito, sila mother, lahat ng mga leaders natin dito, they are smiling, but they are not perfect people. Deep inside their heart, may mga struggle yan sa buhay. May mga problema yan sa buhay. Hindi yan sila mga robot.
But they are smiling just to greet you. Why? Because they are serving the Lord. They are not serving for people, they are serving the Lord. Kaya kailangan namin maging matatag sa lahat ng panahon at oras. Hindi kami pwedeng maging mahina. We have to be strong for Jesus, for brothers and sisters na nangangailangan ng lakas. Kasi paano na lang kung yung pastor pagpasok sa pintuang yan, Pastor, ako din. No? Wala kang lakas na mapagkukunan, kapatid. Dahil yung pastor mo pagpasok dito, malungkot din ako. No? Ang pangit ko pa naman pag naging malungkot po ako, mga kapatid. Hindi bagay sa akin maging malungkot, tsaka hindi ngumingiti Kasi I'm from the city of smile. Bacolod. Pag hindi ako nakangiti, ampon lang ako ng Bacolod. Kaya I really need to smile. Di ba? In Psalms 139 verse 2, sabi dyan, you know, when I sit, when I rise, you perceive my thoughts. Even from afar, you perceive my thoughts. Basa ng Diyos ang laman ng ating mga utak. Basa ng Diyos ang laman ng ating mga puso. When you lift your hands in praise, let it be a true reflection of your heart and spirit, not something done for others to see or admire. Pinost ko po ito, mga kapatid. God weeps for the heart that strays from the truth. Nalulungkot po ang puso ng Panginoon every time our heart ay lumalayo sa Kanya. Nalulungkot ang Diyos every time na tayo po ay nakakalimot sa Kanya. Kasi minsan ang Lord natin nagiging second option. Nagiging third option. Ano yung first option? Ibang tao muna. Pag nagipit, first option, manghiram, mangutang. Lord, talagang wala na akong mautangan, wala na akong mahiraman. Second option, Lord, ikaw na. O, second option ng Lord eh. Naalala ko nung Medicard, yung bata pa yung anak ko. Sakitin kasi yung anak ko nung bata pa. Pag nagkasakit, dalhin mo sa ospital, may Medicard ka naman eh. O, di ba? Unting upo, Medicard. Hindi takot magkasakit. Bakit? May Medicard, may pambayad dyan. Ayan, o. Bigay mo lang, tawagan lang yan. Pero paano pag walang Medicard, kapatid? Pag masakit, paano yan? Wala kang Medicard, wala kang pera. Lord! First option si Lord. Pero pag may pera, first option muna ang bulsa. Tingnan niyo mga kapatid, every time na tayo po ay nangangailangan, every time na tayo ay nagigipit, if we have the resources, anong first option? Our resources. We hold on to our resources. Kaya minsan ang Diyos matalino, minsan tinatanggal ng Diyos ang resources natin. Kaya minsan tinatanggal ng Lord ang trabaho, tinatanggal niya yung lakas mo, tinatanggal ang kanya ng abilidad. Para ano? Para siya maging first option natin. Kasi ayaw ng Lord ng second option lang siya. Gusto niya first option. Siya una. Bago ang lahat. God sees you. Pangalawa, serving Jesus in itself is a reward. Serving Jesus in itself is a reward. Yung mismong paglilingkod. Reward na yun. Hindi na yung effect ng paglilingkod mo, no. Yung mismong paglilingkod mo mismo, yan ay isang malaki ng reward. Amen? Proud ka na dapat doon na you are serving the King. Alam naman natin yan kasi di ba, sa trabaho. Saan ka nagtatrabaho? Sa San Miguel. Wow! Saan ka nagtatrabaho? Sa ABS-CBN. Wow! Tama? Ang word po natin ay minsan parang nadadagdagan kung saan ka nagtatrabaho. Paano pag sinabi mo, saan ka nagtatrabaho? I'm serving for the King. King of Kings and Lord of Lords. Wow! Di ba malaking wow yun? Because serving the Lord in itself is a great reward. When we serve the Lord, we are not just fulfilling duties or checking off tasks. We are participating in His divine work. Everybody say divine work. Nagpa-participate ka sa isang banal na trabaho. Amen? Isang trabaho na hindi magagawa ng kung sino-sino lang. May requirement din yan. Unang requirement, tanggapin mo muna yung boss mo. Kailangan tanggap mo muna yung boss mo. That He is your Lord, He is your Savior.
Pangalawa, pagsuko ng iyong buhay. That is no longer your abilities, it's no longer your power, it's no longer your talent. It's the Lord's talent. In Matthew 25, verse 40, the king replied, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you are doing it for me." Kaya wag po tayong manghina na maglingkod sa Panginoon. Paglingkuran ng ating kapwa. Kasi yung ating kapwa, pag pinaglingkuran natin, pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon, buhay na Diyos. Kaya nga, I praise God, Sister Dorina, sabi niya, "Pastor, ituloy natin ang feeding program. Magkaroon tayo ng visitation, magpakain tayo ng mga bata, magpakain tayo ng pamilya. Praise God!" Pag pinakain natin sila, para natin pinapakain ng ating Panginoon. Meron kaming feeding program sa lugar ng Kabuyaw many years ago. Mga bata pa po sila. Bago po namin sila i-feeding program, tinimbang muna namin lahat sila. Lahat po sila underweight. Pinakain namin sila for 6 months. Hindi po ito isang araw lang, 2 araw lang. 6 months! Pinakain namin sila ng noodles, mondinisin mamon. Hindi, joke lang yun. For lucky me. Hindi ako yan. Bumili ko kami ng, merong nag-finance na, bumili po kami ng mga pagkain na nutrition po para sa kanila. Tinimbang, underweight, mapapayat, maliliit. After 6 months, overweight na po lahat mga kapatid. Hindi po, bumigat na po sila, bumigat na. That was more than 5 years ago. So sigurado ako malalaki na ang mga batang yun ngayon. Sa lugar ng Kabuyaw. So praise God, we will be doing it again. Muli tayong magpapakain. Muli tayong maglilingkod. Muli tayong magre-reach out. We will serve. Amen? Everybody say, serve. I want to serve. Parang kulang yung boses. Parang I want to serve. Parang sabi, I want to serve. Parang may question. I want to serve, Lord. In Daniel, one of the most quoted verse pagdating sa paglilingkod, mga kapatid. Ito yung panahon kung saan si King Nebuchadnezzar ay talagang sa sobrang yabang niya, naggumawa siya ng statue, talagang napakalaking statue. And every time, sabi niya, every time na mag-buzzer ako, tumunog ang trompeta, lahat ng tao kailangang yumuko kay King Nebuchadnezzar. At ito yun, 3 magkaibigan. Hindi yumuko, ayaw namin. Sabi niya, pag hindi kayo yumuko, kayong 3, lilitsunin ko kayo. Dadaling ko kayo sa nagbabagang hurno. Doon ko kayo papatayin upang makita ng bawat isa na hindi pwede hindi yumuyoko sa aking estatwang ginawa. Pero these 3 friends, hindi, Hebrew men, hindi talaga sila yumuyoko. Sabi diyan, if we are thrown into the blazing furnace, God we serve can deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. Sabi niya, pag kami ay niluto mo doon sa horno na yan, ililigtas kami ng aming Panginoon. But the story doesn't end there. Hindi yun ang nakakamangha. Hindi yan ang talagang nakakabilib. Grabe naman kayo! Lulutuin na kayo, ililigtas kayo ng Panginoon. Hindi yun ang pinaka-punchline, mga kapatid. Yung punchline, mga kapatid, ay ito. Ang punchline ay, in Daniel 3:17 verse 18, "But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your God." Grabe yung boldness. Amen, mga kapatid? Everybody say amen? Can we say, "Lord, kahit hindi mo ako pagpalain, maglilingkod ako sa iyo." Kaya ba natin yon? "Lord, kahit wala akong trabaho, pagpapalain ko pa rin kayo, Lord. Magsiserve ako sa inyo. Lord, kahit may karamdaman ako, pag gumaling na ako, I will serve you. Lord, in my own capacity, kahit walang blessing ako nakikita, I will serve you." Yun ang puso. That is the kind of heart that is burning to serve Jesus. A heart that is burning to serve Jesus, hindi nag-aantay ng kapalit. Amen? Hindi nag-aantay ng pagpapala ng Lord. Kasi marami mga Christians, mga kapatid ngayon, lahat sila, every time the pastor say, that the God of this world, the Lord Jesus will bless you. Ang taas ng amen. Amen! Ang lakas ng basic talaga. Pagpapalaya ka ng Panginoon, amen! Pagagaling ka ng Lord, amen! Pero pag sinabi ng mga kapatid na, "Mga kapatid, may mga pagsubok tayong dadaanan." Amen. Kahit wala tayong
parang nahirap yata yung pastor. Doon mo na nakikita what is a heart burning to serve Jesus. Kasi by nature, ano tayo? We are always wanted to be appreciated. Yun ang nature ng tao. Sabi ni Dale Carnegie, one of the greatest needs of human nature is the need to be appreciated. Ibig sabihin, kailangan maramdaman niya yung sarap at ganda. Kailangan maging masaya siya. Ibang-iba sa prinsipyo ng ating Panginoon. Sabi ng tatlo, sabi siguro ng king, paano pag hindi kayo niligtas? At nilagay ko kayo doon at niluto ko kayo. Paano kung ang inaantay niyo, naluto na kayo? Sabi niya, even if he does not, we want you to know, my king, that we will still not serve your God. We will serve the Lord. Ibig sabihin niyan, patay kung patay. Yun ang sinasabi noon. Pag naglilingkod tayo kay Lord, patay kung patay. Sabi ng Bisaya, patay kung patay, tutalaw ay. Hindi. Let us serve the Lord. Give your best. Give your all. That is why yung message ni Pastor Leo last time, no reservations. Unrestrained worship. Di ba? Yung babae talagang na makita si Jesus, yung pabango, nagtatawanan niya kami. Dahil sabi ko, kaya siguro nagalit ang mga disciple, kasi yung pabango, binasag eh. Hindi man lang, ginanon. Hindi, binasag. Pati yung lalagyan, basag. Yung perfume na pagkamahal-mahal, sabi nga, one year worth of salary. 1 year worth of salary, babasagin, ibabasa sa paa ni Jesus. Aba, talaga namang hindi na iniisip, may kakainin pa ba ako bukas? Pag binasag ko ito ngayon, may kakainin pa ba ako bukas? Pag binigay ko pa ito ngayon, may kakainin pa ako bukas? Wala, Lord. Basta ito, para sa'yo to. Bahala na yung bukas. Mga kapatid, I want you to understand, today is the Lord's day. Today is the day of salvation. Tomorrow is not promised. Because we might not live tomorrow. Lingunin mo yung katabi mo, baka bukas wala na yan. Yes. Ang nakaraan ay lumipas na. Ito na ang ngayon. Tayo po ay nabubuhay sa ngayon. We have to live now. Tomorrow is never promised. Hindi pa yan sigurado. Yung bukas, hindi pa sigurado. Alam na alam ko yan, mga kapatid. Alam na may mga asawa yan. Ang bukas, hindi ka sigurado. Akala mo, okay kayo ngayon. Bukas, hindi ka sigurado. Minsan nga, oras lang eh. Okay kayo ngayon. After 1 hour, hindi ka na sigurado. Minsan, seconds lang eh. Pagluto mo, okay kayo. Paglingon mo, hindi na kayo okay eh. You never know. Life is full of mysteries. Matalinhaga po ang buhay. Kung sana mapanood nyo lang yung video to, no? Pero hindi nyo mapanood, no? Nakakatawa kasi ito eh. Pero anyway, lalampasan natin yan. Kailangan ulitin tong moment na ito. Ulitin natin yung moment na ito na kompleto na tayo sa mga tools natin para sobrang ma-enjoy pa ninyo ng another 100% ang message po natin. When your heart delights in serving Jesus, fatigue fades. You go home carrying a heart full of His joy, and it feels as if the day was never long enough. Amen? Gusto ko po yung i-share sa bawat isa. That the day is not enough. Ako po, every Sunday, I want to be honest with you, every Sunday, parang ayoko na talaga matapos ang Sunday na ito. Ang bilis ng oras, pag nagkunting meeting lang, maya-maya, alas 3 na, alas 4 na. Why? Because you are enjoying what you are doing. Kaya nga ang sekreto sa trabaho, kung ayaw mo ang trabaho mo ngayon, kung ayaw mo ang sekreto, hindi pwedeng ayawan mo siya. Kasi pag ayaw mo dyan, ang tendency, mas lalong babagal. Amen? Halimbawa, ayaw mo ng trabaho mo. Ano ba naman yan? Ako. 6:30 pa lang? Ang bagal naman.
Paglingon mo, 8 pa lang. Ang bagal ng tagal, parang break time. Amen? But if you are enjoying, talagang, ha? O ano? Hey. O, bigay mo to. Hoy, bakit? Bakit ba? Ano ba? Tumigil ka na. 2:00 na. Ha? Ha? Uwian na. 2:00 na. Hindi ko napansin. Why? Because you are enjoying. Wala kang laban sa oras. Ang oras hindi bumibilis, hindi tumatak, hindi bumibilis, hindi bumabagal. It's a matter of perspective in life. There's no way but to enjoy what you're doing. If you love what you're doing, time flew. Pero pag ayaw mo ng ginagawa mo, yung oras gumagapang. Ang tagal. Alam ko yan. Kasi true to life yan sa akin buhay. True to life. In the book of Hebrew 13, verse 16, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifice are pleasing to God. Such sacrifices are pleasing to God. Mga kapatid, every sacrifices, gumising ka ng umaga, ayaw mo pa talagang gumising dahil ang sarap ng tulog mo, pero gumising ka na. Sacrifice. May gagawin ako, pero I have to go to church. Sacrifice. Hindi po yan ringid kay Lord. At ito isang bagay na gusto kong i-share sa inyo. Isang sikreto ko to eh. Alam nyo ba ang pinakamasarap na tulog? Ang pinakamasarap na tulog sa lahat ay ang tulog na balik. Yun ang pinakamasarap na tulog, kapatid. Di ba marami sa atin ayaw pa istorbo? Pag natulog ka, ayaw ka pa istorbo! Di ba? Kapatid, pag natulog ka at iistorbuhin ka, magpa-istorbo ka. Kasi after ng istorbo, pagbalik mo, ang sarap. Normally, ang tulog na yan, yun ang nagpapa-late sa atin pagpasok. Kasi ang tulog na balik, ang pinakamasarap na tulog sa lahat. Kaya minsan pag napapaihi kayo, di ba? Ano ba yan? Ihi na naman ako. Tumayo ka. Umihi ka. Mag-comfort room ka. Dahil pagbalik mo, pagbagsak mong ganun, ang sarap, mga kapatid. Anong ibig sabihin nun? May experience mo lang ang tunay na kapahingahan through restedness. Kung nasubukan mong mapagod. Kung nasubukan mong magsakripisyo. May enjoy mo lang yung pahinga kung napagod ka. How will you enjoy restedness kung buong araw restedness ka? Pagising mo sa umaga, tulog, hanggang mamaya, tulog. Tapos, pare, tulog na tayo. Tulog na naman. Pero subukan mo mong pagod. Kaya sabi ng Bible yan ang tulog ng isang mahirap, ang tulog ng isang magsasaka, ang tulog ng isang taong nagbarat ng buto ay mas masarap sa tulog ng isang mayaman. Kasi ang mayaman, hindi naman nagpagod ng buto. Pwede nagpagod ng utak, pero hindi nagpagod ng buto yan. Pag natutulog ka, ipinapahinga mo yung physical na katawan mo. Restedness. That is why, this coming Christmas, ang ating pong Thanksgiving is about serving. Hindi tayo manghihingi, tayo ay mamimigay. Amen? Because Christmas is not about having, but Christmas is all about giving. Amen? It's giving and giving and giving. Kaya sa Christmas, hindi ka mag-expect ng may regalo ka matatanggap. Pag may dumating, praise God, but you will not expect. Ang expect mo, dapat may bibigyan ka. This Christmas, sino ang mga bibigyan ko? This Christmas, sino ang mga pagbubuhusan ko ng biyaya? Hindi yung this Christmas, sino kaya magbibigay sa akin? Ay, yung ninong ko doon sa ganito, yung ninong ko sa ganyan. Ang dami kong ninong, ang dami magbibigay sa akin. But Christmas is all about, sino ang aking bibigyan? Sino ang aking pupuntahan? It's all about service. That is the kind of heart that is burning service for Jesus. Nagbibigay.
Because Christmas is all about giving. In James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. In Jeremiah, my people shall be satisfied with my goodness, says the Lord. Tagalogin ko po, ang sabi niya, bubusugin ko ng masaganang pagpapala ang aking mga mamamayan. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Yung blessing na pwedeng ibigay ng Lord, nandyan lang yan, kapatid. Huwag na nating mayat-maya tingnan yan at maging reason of why we are serving the Lord. The reason of why we are serving the Lord is that we have this burning, a heart that is burning to serve the Lord. The truest way to thank the Lord is not just in words or in songs, but in a heart set ablaze to serve Jesus. Nandiyan ba? The truest way to thank the Lord is not just in words, in songs, but in a heart that is blazed to serve Jesus. Mayroong isang magandang kanta. Kung kumpleto ang ating technology, gagawin sana natin yon, pero hindi natin magagawa. No? Sabi ng isang kanta dito, ang title po ng kanta ay, How much do I really love you? How much do I really love you, Lord? Yun ang question. Kasi yun ang fuel for us to serve the Lord. Sabi ng verse, I've ever wondered how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. Amen? Giving all to you. Daanan ko lang ang mga verses. Sabi niyan, Jesus, I am in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Beautiful songs. Beautiful song. Jesus, I want more of you. Lord, I want more of you. More of you. Draw me closer. Closer to your heart. Amen? Sana yun ang maging awit natin, mga kapatid. That every time we stand before Jesus, every time we stand before the Lord, sana ganun ang sinasabi ng ating puso. Sabi diyan, I've never wondered how much I love you. Every day I will stand in your presence, giving all to you. I will never want to be far away. Pag mahal mo yung tao, gusto mong malayo sa'yo, hindi. Ayaw doon. Pag mahal mo yung tao, gusto mo nakadikit sa'yo. Pag mahal mo yung isang tao, gusto mo lagi mo siyang kasama. Ayaw mo siyang mapahiwalay sa iyong presensya. Pag mahal mo siya. Ganon din ang Panginoon. If we love Jesus, if our words are speaking, Lord, I love you, dapat hindi ka humihiwalay sa Lord. Sikuhin mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, huwag kang hihiwalay kay Lord. Huwag kang hihiwalay kay Lord. I find your love reaching out to me. I never want to be far away from you. Yan po mga language ng song na ito. Pwede po tayo tumayo, mga kapatid? Can we just close our eyes in prayer as we close the message for this morning? Dakilang Diyos, maraming salamat for this wonderful, truly wonderful day that you have provided us, Jesus. Marami kaming mga bagyo sa buhay, pagsubok, but it doesn't change your love to us. It doesn't change your love, Lord. Hindi kayang baguhin ng bagyo ang pag-ibig namin sa inyo. Lord, may mga winnings din kami. May mga victories kami na-experience sa aming buhay. Lord, we pray, sana hindi sapat ang kapanalunan na ito, Panginoon, para ikaw naman, O Diyos, ay aming makalimutan. Lord, maraming mga pagpapala sa aming bubuhay, pagpapala ng trabaho, pagpapala ng pamilya. Lord, sana hindi ang mga pagpapalang ito ang bubulag sa amin para hindi ka namin paglingkuran. Lord. Nawa, Lord, may pagsubok man, may pagpapala man, may blessing man, Lord. Sana mananatili na ang aming mga puso ay naglalagablab, umaapoy sa paglilingkod sa iyo. I pray for every individual inside this church. I pray, Lord, that you will speak to each and every one of them.
individually, Lord. Ikaw, O Diyos, ang umausap. Ikaw, O Diyos, ang yumakap sa kanila. You may remind us, Jesus, of your faithfulness and goodness in our life. Na sa araw-araw, hindi nauubos ang kabutihan mo. Na sa araw-araw, Lord, bagamat nagkukulang kami, you are still there. Sa araw-araw, na minsan, nasasaktan namin ang inyong puso, you are still there. You never change. You still continue to embrace us, Jesus. Lord, so thank you. Yung bibig na ito, Panginoon, hindi mauubusan ng thank you. Yung puso ito, hindi mauubusan ng thank you. Because we really, deep inside us, we really want to say thank you, Jesus. We don't deserve your love. We don't deserve your presence. We don't deserve everything in you, Lord. But you're such a faithful God. You're such an amazing God. Grabe ka, Panginoon. Grabe ang pagkilos mo. Grabe ang kabutihan mo. Grabe ang pagmamahal mo sa amin. No words can really express, Lord, how great is your love to each and every one of us. So I pray individually for these brothers and sisters of mine. Nawa, sa umagang ito, Panginoon, makatagpukan nila. Nawa sa umagang ito, O Diyos, ang presensya mo ang maranasan nila. It is a touch from you that they are going to experience, Jesus. Not my words, but your words, Lord. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyong pagsama. Salamat sa iyong pagkilos. You're such a beautiful God. You are beautiful. You are beautiful, Jesus. As we close our eyes, mga kapatid, ipamamanhi ko po sa bawat isa. Just allow the presence of the Lord to move inside of us. Forget about the programs. Forget about the sequence of this church programs. Forget about the time. Forget about the day. Forget about what you will do after this activity. Just think about this. Just think about the Lord. Lord, I just want to enjoy your presence. Because we are so in love with you. And we just want to be near you, Lord. Karapat-dapat ka. Nararapat kang sambahin at purihin. We just want to experience you, Lord God. Hallelujah. Speak to each heart. Speak to every family. Speak to every youth and every fathers and every mothers of this church, Lord. And hayaan mo, Panginoon, na ma-enjoy namin ang presensya mo sa aming kalagitnaan. As you close your eyes, kapatid, I will give you 1 minute. Namnamin mo lang yung presensya ng ating Panginoon. Habang ang ating mga musicians, they are accompanying us. Just speak a little prayer for the Lord. Masakapin mo lang ang Diyos. Mga simpleng pangungusap. Mga simpleng prayer sa ating Panginoon. Approach mo lang yung presence ng Lord today. Before we end this prayer, kausapin mo lang ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Thank you for just once again comforting us, giving us peace, that yung peace na ikaw lamang, O Diyos, ang kaya magbigay sa amin. Salamat sa kapahingahan ng aming puso.
Salamat. At kinakalma mo ang aming mga puso, Panginoon. Salamat sapagkat binibigyan mo ng katahimikan ang aming mga pag-iisip. Sa umagang ito, maraming salamat. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Everybody say amen and amen. Amen. Let us prepare our hearts, mga kapatid. And may I invite Sister Dorina to lead us in the tithes and offering prayer. Ayan, salamat po sa Tayo po natin mo. napakabusog na mensahe ng ating pastor. Puna po tayo. Sa atin pong, ayan, magsimula tayo. Sa atin pong pagbibigay. Katulad po ng hihiramin ko po yung sinabi ng ating pastor. Serving God is a privilege. Amen. Sa atin pong pagbibigay, marami tayong mga tao na piniplease. Pero paano ba natin maipiplease ang Panginoon? Sabi niya, ating pastor sa Hebrews 13:16, do not neglect to do good and to share what you have
Tayo po lahat ay tumayo. Minsan pabigyan natin ng Diyos ng pinakamagandang pagpupuri. Before we close this in prayer, awitan natin minsan pa ang ating Panginoon. Hindi pa tatapos ang Diyos. He is still working in us. Yes, Lord. This is for your Jesus. Hallelujah, Lord. Minsan pa ating purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. O Panginoon, sa iyo ang papuri. Yes, Jesus. Let us close our eyes in prayer, mga kapatid, bago tayo mag-iwahiwalay. Dakilang Diyos, minsan pa nagpapasalamat kami sa iyong mga biyaya, sa iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ang mga salitang ito will give us the strength so that as we live, Lord, meron kaming kalakasan. Meron kaming panghuhugutan ng inspirasyon at ito ay ang iyong salita. Hayaan mo na manatili kami sa inyong piling, Panginoon. Ano man ang mga bagyong dumating, Lord, ay hindi wag mo hayaan na kami ay mapahiwalay sa iyo. Lord, we pray na ano man ang problema, mas lalo pa itong tumulak sa amin para mas lalo kami lumapit sa iyo, Panginoon. You are our first option, Jesus. When we are in need, kami ay lalapit lamang sa inyo. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Banal na Espiritu, for
giving us such wonderful Sunday. Please we pray in the mighty name of Jesus. Everybody say amen and amen. Hallelujah. Okay. After po ng benediction, wala pong uuwi. Meron po tayong konting salo-salo dyan. Lahat po ng mga kababaihan, kalalakihan, youth at kabataan, young professional at saka mga young youth ay magsama-sama po tayo for 5 to 10 minutes fellowship. No? 5 to 10 minutes fellowship lang po yan. Ano lang po yung ating pag-uusapan? Take away sa ating mensahe. Ano ang ating take away sa ating pumensahe? Kahit isa lang, hindi kailangan 5. Isa lang. Ano ang lesson na maituuwi mo sa ating mensahe para magiging baon-baon mo? Amen? Allow me to bless you. Taas po natin ang ating kanang kamay. With the love of God, the life-saving blood of Jesus Christ, and the comfort of the Holy Spirit continue to be with us. Let us go. Continue to be a blessing, an encouragement, an inspiration to one another. God bless everyone. Magkamayan po tayo, and then mag-ipon-ipon po ang lahat ng mga youth, mga young professional, ang mga ladies, ang mga makikisig na kalalakihan. At habang po kayo ay nasa isang upuan, kayo po ay nakaikot, meron pong ibibigay na maliit na merienda para sa inyo. Okay? Sige po, let's go!